Magandang araw sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang bagay na marahil ay narinig mo na pero hindi pa natin masyadong nasisilip ng malaliman. Hmm, Isang sinaunang kapistahan na tinatawag na Piyesta ng Tinapay na Walang Pampaalsa o sa Ingles ang Feast of Unleavened Bread. at ang mga materyales na pinag-aaralan natin para dito ay isang koleksyon ng mga talata mula sa Biblia, partikular sa Lumang Tipan. Tama. At kasama na rin yung mga interpretasyon kung paano ito parang nagiging anino o larawan ng mga pangyayari sa buhay ni Hesukristo. Eksakto. Kaya ang misyon natin ngayon, simple lang. Himayin natin to. Bakit tinapay na walang pampaalsa? Ano ba yung issue sa yeast? Oo, di ba? At ang pinaka-interesanting tanong para sa akin, ano raw ang koneksyon ng isang kapistahan tungkol sa tinapay sa paglilibing kay Jesus? Tara, simulan na nating alamin. Sige. At susuriin natin yung mga detalye na madalas nakakaligtaan. Yung timing ng mga pangyayari, ano ba talaga ang sinisimbolo ng pampaalsa o leaven? Oo. At kung paano ito binibigyang kahulugan ng mga source bilang isang parang susing konsepto para sa mga mananampalataya. Sige, unahin natin yung pinaka-basic. Ano ba itong pista ng tinapay na walang pampaalsa? Bakit ito ipinagdiriwang? Okay. Ayon sa aklat ng Exodo, chapter 12, verse 17, ito ay isang utos na ibinigay sa mga Israelita. Okay, isang utos. Oo. Sinasabi doon na dapat nilang ipagdirimong ito bilang isang walang hanggang tuntunin. Walang hanggang, so hindi lang para sa kanila noon. Hindi lang. At ang dahilan, ito raw yung araw na pinalaya sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So sa esensya, ito ay isang pagdiriwang ng kalayaan. Okay. So, a celebration of freedom, isang paalala. Pero paano naman yung timing nito? Kasi madalas, kapag naririnig ko yan, laging kasunod ng Paskwa or Passover. At dyan na pumapasok yung detalya mula sa aklat ng Levitico. Sa chapter 23, binibigyan tayo ng eksaktong timeline. Sabi ron, sa ika-4 na araw ng unang buwan, yun ang Paskwa. Dito kinakatayang kordero. Okay, ika-14, Paskwa. At pagdating ng kinabukasan, sa ika-5 na araw, doon na opisyal na magsisimula ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. At tatagal yon ng 7 araw. Sandali, dito may isang detalya sa sources na nakuha ng pansin ko. Kasi yung konsepto nila ng isang araw, iba sa atin, di ba? Oo. Sa atin, hating gabi ang simula ng bagong araw. Pero sa kanila, hindi ganon. Magandang punto yan. At napakahalaga niyan para maintindihan ng lahat ng to. Sa kalendaryong Hebreo, ang isang araw ay hindi nagsisimula sa hating gabi. Saan nagsisimula? Sa paglubog ng araw, bandang ika-6 ng gabi. Kaya yung gabi parang nauuna sa araw. Okay. So, yung gabi ng Biyernes ay parte na ng Sabado para sa kanila. Kontra-intuitibo, pero sige. Paano yan nakakaapekto sa timing ng mga ritual na ito? Malaki ang epekto niyan. Kasi, ayon sa mga teksto, ang kordero ng Paskwa ay kinakatay sa ika-14 na araw sa ganap na ika-3 ng hapon. 3 p.m. Okay, tandaan natin yan. Tandaan mo yung oras na yan, 3 p.m. Okay, 3 p.m. on the 14th. At dahil mag-aalas 6 ng gabi nagsisimula ang susunod na araw, ibig sabihin may 3 oras na pagitan. Eksakto, 3 oras na pagitan mula sa pagkamatay ng kordero hanggang sa opisyal na pagsisimula ng ika-15 na araw. Gets. At sa pagsapit ng 6 p.m. na siyang simula ng ika-15 na araw, nagsisimula na rin ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Kaya kung susuriin nating mabuti, hindi lang ito basta 7 araw. Ang utos ay kumain ng tinapay na walang pampaalsa simula sa paghahain ng kordero. Mula pa sa ika-11. Oo, kung bibilangin mo, mula 3 p.m. ng ika-11 na araw tapos isama mo ang buong 7 araw na kasunod, ang kabuang panahon ay 7 buong araw at 3 oras. Wow, napaka-espesifiko. 7 araw at 3 oras. Hindi yan basta-bastang numero, no? Oo, hindi aksidente. So malinaw na hindi lang ito tungkol sa isang historical na paggunita. Ang susi pala talaga ay yung wala sa tinapay, yung pampaalsa,
At base sa binasa ko sa sources mo, mukhang hindi lang literal na yeast ang tinutukoy dito, tama ba? Tama ka dyan. Dito na, nagiging mas malalim at symbolikal ang usapan. Dito na nagiging interesting. Oo. Ang pampaalsa o leaven ay hindi lang isang sangkap sa pagluluto. Ginamit itong isang metafora at makikita natin yan sa babala mismo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito yung nasa aklat ni Mateo. Tama, sa chapter 16. Ito yung sinabi niya, mag-ingat kayo sa pampaalsan ng mga Fariseo at Saduceo. Tapos nalito yung mga disipulo, di ba? Akala nila pinapagalit sila kasi nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Oo, yun mismo. Yun ang akala nila. Pero sa verse 12, nilinaw na naunawaan na nila na ang tinutukoy ni Jesus ay hindi ang yeast sa tinapay, kundi ang mga katuruan nila. Yung mga turo. Oo, kaya dito, ang pampaalsa ay naging simbolo ng isang bagay na espiritual at sa kasong ito, mapanganib. So anong klaseng katuruan ba yon? Ano ang masama sa turo ng mga Fariseo na may ihahalin tulad sa pampaalsa? Ipinapalidangan sa mga materyales natin na ang pampaalsa ay sumisimbolo sa ilang bagay. Una, at marahil ang pinakamahalaga, ay ang mga kautusan ng tao o human commandments. Mga tradisyon na gawa-gawa lang. Eksakto. Ito yung mga tradisyon at patakaran na gawa lang ng tao pero itinatapat o minsan mas pinapahalagahan pa kaysa sa mismong utos ng Diyos. Parang mga dagdag bawas sa orihinal na utos. Oo, at may isang napakalinaw na halimbawa na binanggit sa sources, yung konsepto ng korban. Korban, okay. Makikita yan sa aklat ni Marcos, chapter 7. Ang korban ay isang tradisyon kung saan idinedeklara ng isang tao na ang kanyang mga ari-arian o pera ay alay na sa Diyos. Na sa unang dinig parang napakabanal, no? Oo, parang ang banal pakinggan. Pero ano ang epekto nito sa totoong buhay? Yun nga. Dahil alay na sa Diyos ang kanyang yaman, hindi na niya obligasyong gamitin yon para suportahan ang kanyang mga tumatandang magulang. Grabe! Sa madaling salita, isa itong paraan para legal na takasan ng responsibilidad sa pamilya sa ngalan ng relihiman. Grabe! So gumawa sila ng isang religious loophole para makatakas sa isa sa 10 utos na igalang mo ang iyong ama at ina? Yun nga. That's a powerful example of leavening. Isang turo na mukhang makadiyos sa labas pero sinisira pa lang mismong utos niya mula sa loob. Eksakto. Perpekto. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, dahil sa inyong tradisyon, isinasantabi ninyo ang utos ng Diyos. Iyan ang perpektong larawan ng pampaalsa. Isang maliit na sangkap na kapag iinhalawa sa katotohanan, sinisira at pinapawalang bisa nito ang kabuuan. At bukod dito, sinasagi rin sa sources na sumisimbolo rin ang pampaalsa sa kasinungalingan. Kasinungalingan, okay. Oo, sa mga turo ni Satanas at maging sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na ang ugat daw ay kasakiman. Okay, so traditions, lies, gets ko yun. Pero may isa pang konsepto sa sources na medyo mas subtle at nakakalito para sa akin. Legalismo. Legalismo. Paano ba ito ipinapaliwanag ng material natin sa paraang madaling maintindihan? Kasi parang ang legalismo ay tungkol sa pagsunod sa batas. So paano yun naging masama? Mahusay na tanong yan dahil dito talaga nagiging tuso yung pampaalsa. Ang legalismo, ayon sa mga paliwanag dito, ay ang katuruan na nagsasabing ang kaligtasan mo ay nakakamit sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Yung perpetong pagsunod mo sa lahat ng batas at ritual. Ito yung paniniwala na ang gawa mo ang magliligtas sa iyo, hindi ang biyaya ng Diyos. So parang performance-based salvation. Oo. At para mas madaling maunawaan, may ibinigay na formula ang isa sa mga source na mabuting gawa. Okay, himaya natin yan. Pag-ibig plus gawa minus pag-ibig equals binaluktot na mabuting gawa. So parang ginagawa mo yung isang mabuting bagay pero kapag inalis mo ang pag-ibig bilang pangunahing motibasyon, anong natitira? Ang matitira na lang ay isang ritual na walang laman, isang gawa na para lang sa sarili. Eksakto. Nagiging isang checklist na lang, isang listahan ng mga dapat gawin para masabing mabuti ka. Para masabing matuwid ka. Oo. Nagsisimba ka, nagbibigay ng donasyon, sumusunod sa mga patakaran. Nandyan ang action.
Pero kung ang pundasyon ay hindi pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, kundi yung pagnanais na itaas ang sarili, iyan ay legalismo. Yan yung pampaalsa. Isa itong uri ng pampaalsa na nagpapapuri sa sarili, hindi sa Diyos. Alam mo, yan ang medyo nakakatakot na isipin. Kasi posible pala na ginagawa mo ang lahat ng tamang bagay sa labas, pero sa loob, para sa maling dahilan pala. It's a very subtle kind of corruption. So, anong connection nito sa tinapay? Ang koneksyon, ayon sa interpretasyong ito, ay ang tinapay na walang pampaalsa. Yung pure. Oo, yung pure ay sumisimbolo sa dalisay at purong salita ng Diyos. Walang halo ng tradisyon ng tao, walang dagdag na kasinungalingan, walang bawas na legalismo. Okay. At ang implikasyon nito ay ang mga taong pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Paskwa ay dapat na kumain o isabuhay ang purong salita ng Diyos. Hindi yung may halo. Hindi yung mga katuruan ng tao na puno ng pampaalsa. Okay, so now we have all these pieces. The Passover lamb, the unleavened bread symbolizing purity, at itong napaka-espesifikong timing. Paano to lahat nagtatagpo sa isang kwento, ayon sa mga analysis na ito? Dito na natin makikita ang kabuuan ng larawan. Sa 1 Corinto chapter 5, isunulat ni Apostol Pablo. Okay, New Testament na? Oo, at napakalinaw ng sinabi niya, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Direkta na, walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy, direkta niyang sinabi na si Jesus ang katuparan ng kordero ng Paskwa. At may kasunod pa yan, di ba? Hindi lang siya tumigil doon. Oo, idinugtong niya. Kaya't magdiwang tayo, hindi gamit ang lumang pampaalsa, kundi gamit ang tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng katapatan at katotohanan. So, parang sinasabi niya na kung si Kristo ang kordero, yung Paskwa sa lumang tipan ay isang anino lang pala ng sakripisyo niya. Yun na nga. At kung ganon, yung kasunod na piyesta ng tinapay na walang pampaalsa ay dapat may katumbas din sa nangyari kay Jesus. Dapat lang. At dito na babalik yung napaka-espesifikong timing na pinag-usapan natin kanina. Dito na. At dito ipinapakita ng mga source ang perfectong pagtutugma na halos imposible raw maging nagkataon lang. Sige, isa-isahin natin. Unang punto. Ang kordero ng Paskwa sa lumang tipan ay pinapatay sa ika-4 na araw ng buwan sa ganap na ika-3 ng hapon. At si Jesus, ayon sa mga ebanghelyo, ay namatay sa krus sa ika-4 na araw, Biyernes Santo, sa eksaktong ika-3 rin ng hapon. Grabe, no? Okay, the parallel is undeniable, perfect match. Mangalawang punto. 3 oras pagkatapos mamatay ang kordero sa ika-6 ng gabi, doon nagsisimula yung piyesta. nagsisimula na ang piyesta ng tinapay na walang pampaalsa. Teka, so yung 3 oras na yun mula 3 p.m. hanggang 6 p.m., parang isang grace period o transition window bago opisyal na magsimula yung piyesta. Napaka-espesifiko. Eksakto, at diyan mo makikita yung perfectong anino ayon sa mga sources. Paano? Sa loob ismo ng 3 oras na yon, habang inihahanda ng mga Israelita ang kordero para sa hapunan, Oo. noon sa hinaharap, doon naman ibinababa mula sa krus ang katawan ni Jesus at inihahanda para sa libingan bago magsimula ang Sabath. Bago mag 6 p.m. Bago mag 6 p.m. The timing isn't just close, it's profoundly symbolic. Wow! So, yung katawan ni Jesus na inilagay sa libingan bago mag 6 ng gabi, yun ang katuparan ng tinapay na walang pampaalsa. Iyan ang argumentong ipinipresenta rito. Okay. Ang tinapay na walang pampaalsa, walang halong korupsyon, walang bahid ng kasalanan, ay sumisimbolo sa perpektong katawan ni Jesus na inihimlay sa libingan. Nasa kadiliman, tulad ng tinapay na kinakain sa gabi ng kapistahan. Walang pampaalsa. Ibig sabihin, walang kasalanan. Walang bahid ng anumang maling katuruan o kasinungalingan. Isang perpektong katawan na inihain. At yung kabuuang timeline, tumutugma rin. Perpekto ayon sa interpretasyong ito. Namatay si Jesus sa ika-4 na araw, Biyernes. Ang kanyang katawan, ang tinapay na walang pampaalsa, ay nasa libingan sa buong ika-5 na araw, Sabado. Okay.
At nabuhay siyang muli sa umaga ng ika-6 na araw, Linggo. Ang bawat detalye ng kapistahan sa lumang tipan ay direktang anino o larawan. Isang foreshadowing. Oo, ng mga huling sandali ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Grabe ang detalye kung iisipin mo mula sa isang simpleng utos na huwag lagyan ng yeast ang tinapay, humantong tayo sa isang napakalalim na teolohiya. Totoo. So, bilang buod, ang piyasa ng tinapay na walang pampaalsa, base sa mga binasa nating materyales, ay hindi lang isang ritual ng paglaya mula sa Ehipto. Higit pa roon. Ito ay isang makapangyarihang propesya sa anyon ng ritual, isang simbolo ng panahon ni Jesus sa libingan. Tama. At ang aral para sa mga mananampalataya na hanggo sa sulat ni Pablo ay ang panawagang na alisin ang pampaalsa sa kanilang buhay. Yun ang application para sa atin. Oo, hindi na nila kailangan magdiwang ng literal na piyesta. Pero yung prinsipyo sa likod nito ay nananatili. At linawin natin ulit, ang pampaalsa na dapat alisin ay hindi lang yeast sa kusina. Base sa napag-usapan natin, ito yung mga maling katuruan na humahalo sa katotohanan. Tama. Ito yung mga tradisyon ng tao na ipinapantay o mas itinatanyag pa kaysa sa utos ng Diyos. At ang pinakasubtle sa lahat, yung legalismo. Yung legalismo. Yung nakatuon sa panlabas na gawa pero walang pag-ibig sa puso. Oo. Ito ay isang panawagan para sa kadilisayan at katotohanan sa pananampalataya na ang dapat nating isabuhay ay ang purong salita ng Diyos. Yun. Na siyang tunay na tinapay na walang pampaalsa. Kaya sa susunod na makita ka ng tinapay, lalo na yung flatbread o pita, baka maalala mo na hindi lang ito basta pagkain. Maaari itong maging isang paalala ng isang mas malalim na katotohanan. At bilang panghuling palaisipan para sa iyo, kung ang pampaalsa ay sumisimbolo sa mga katuruan at tradisyon ng tao na humahalo at nagpapalabnaw sa dalisay na salita ng Diyos, ano kayang mga pampaalsa ang hindi natin namamalayan na tinatanggap natin sa ating buhay ngayon? Wow! Maaaring sa ating mga paniniwala, sa ating mga kultural na tradisyon, o kahit sa paraan natin ng pakikitungo sa iba. Ano ang mga bagay na idinagdag natin na maaaring nagpapalabo sa simple at dalisay na mensahe? Isang bagay na sulit pagnilayan